Magandang araw mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So ingat po tayo palagi. At ngayon po yung pag-uusapan po natin ngayon, usapin naman po ito sa ating pansarili natin na kung paano po tayo makawala sa pagiging isang empleyado. Alam ko po marami mga security personnel na gusto na talaga makawala sa pagiging empleyado kasi hindi talaga biro ang pagiging isang security guard. Tandaan natin po, maganda ang maging security personnel kung iyan talaga yung passion mo na habang buhay pwede. Pero marami po akong makakilalang security guard na talagang kahit po yung mga followers ko po, nasa po mga more or less nasa 100 to 1,000 na po ang aking followers. So maraming nagko-comment sa akin about sa kung paano sila makawala bilang mga sa security. Stress na sila, pagod na sila, pero masipag naman sila, matyaga. So, sipag at tiyaga, yan palagi yung kino-commercial para daw kumasenso. Mali po, kulang po. Kaya nga, kasi gusto ko po talaga makita ng mga security na magkaroon sila ng another income or para baga meron silang extra na hindi lang umaasa sa sweldo. Tandaan po natin, hindi naman problema ang sweldo eh. Kasi ang dami nagsasabi na kasi malit lang ang sweldo ko eh. Hindi kami minimum eh. Yan eh. Pero tandaan po natin, hindi naman po talaga ang sweldo ang problema eh. Yung humahawak ng sweldo. Kasi nung una, maliit naman talagang sweldo sa probinsya. Wala naman sa tayo talagang permanent na income na bubuhay tayo. Diba? So, nung nagkasweldo na, parang lalo rin naghirap yata. Kasi nga po, mali ang pag-handle. So, kinakailangan po talaga mga empleyado, lalo mga security, marunong po tayo mag-manage ng pera natin. That's number one. So kung doon sa sipag at tiyaga lang tayo magpo-focus, hindi ka po makakawala dyan sa iyong kinaroroonan ngayon bilang isang empleyado o bilang isang security guard. Bakit gano'n? Tama, ang daming masipag na mga security. Talagang mga guard sobrang sisipag niyan. Bakit po? Una, hindi lang ko muna na security industry ako, sinasabi ko yan. Kasi nakita ko talaga yung imahe ng mga security personnel. Una, 12 oras ang duty most sa mga security personnel, 12 hours yan. Kung hindi masipag at hindi yan matyaga, hindi magtatagal sa security yan. Minsan may taon na 20 years, 10 years, 5 years. Imagine nyo yan, di ba? So ang sipag talaga at ang tiyaga, pero ang tanong, umasenso ba? Nakawala ba sa hirap? Hindi. Kaya ngayon sipag at tiyaga, hindi po yan sapat para kung gusto mong makawala dyan. Tandaan po natin yun ha, hindi lang po sipag at tiyaga. Ano yung dapat nating ilagay? Kaya nga sa lahat ng security, saludo po tayo dyan. Sobrang sisipag at tiyaga niyan. Dahil ang duty niyan, minsan babiyahe pa yan, ang lalayo. Minsan may mga kasama pa nga ako, ang lalayo pa. Mga 2 hours, 1 and a half ang biyahe nila. Isang way lang yan. Paano pa baka-import kung hindi masipag at matyaga yan? Kaya nga hindi mo maalis sa mga yung inaantok talaga sa duty. Kaya kinakailangan talaga ang mga security guard, binibigyan ng pagpapahinga yan. Ang mga officer po, kayo po yung magdepensa sa mga guard natin na kinakailangan mabigyan sila ng pagpapahinga kahit 30 to 45 minutes na idlip. Kasi hindi biro ang trabaho ng mga yan. Kasi ang iba dyan, pagdating sa pahinga ng guard, galit na galit. Akala mo yung guard robot, ang init-init ng area, hindi man lang nakahandle ng tama kung paano yan yung guard. Safety po nila ang bigyan natin ng pagpapalaga mga officer po. Ngayon, doon po tayo kung paano tayo makawala sa pagiging isang security personnel nang hindi talaga nagtagal dyan. Kasi tandaan po natin, pag nagtatagal tayo bilang empleyado or bilang mga security guard, focus tayo sa security guard. Kung meron po tayong mga followers na hindi security, empleyado, parehas lang din po yan. Kaya lang ko po binibigyan mention ng mga security kasi nandito po ako sa industry na ito. Nakikita ko yung mukha kung ano ang meron ang mga security na talagang sobrang sipag, sobrang tiyaga despite kulang. Kasi pag puro sipag at tiyaga ang yayaman, hindi ikaw. Siyempre ang mga agency, ang mga company, talagang tuturuan ng mga empleyado ng mga seminar to do their job best. Siyempre, product kanila eh. Natural, kailangan mong magsikhay para sa kanila. Siyempre, totoo yun, dapat lang. Ngayon, bilang tayo mga empleyado, tayo yung gagawa ng paraan para naman yung sarili nating buhay maiangat natin. Hindi habang buhay empleyado. Kaya nga, kulang ang sipag at tiyaga. Lagi yun ang kino-commercial, di ba? Sipag at tiyaga para umasenso. Mali po yun. May kulang silang sinasabi na itinatago. Hindi na, pero tinatago. Marami na sa mga
mga vlogger sa mga social media, alam na nila kung ano ang dapat. Una, tama, masipag ka, matyaga ka. Ang tanongin mo yung sarili mo bilang security guard. Umasenso na ba ako? Nakawala na ba ako sa utang? Pag sweldo ko baga, may sumusobra, or pambayad utang may isang kapos pa. Diba? So, masipag ka na, matyaga. So, kulang. Ang kailangan po, dagdagan natin, sipag, tiyaga. Sunod po doon is karunungan at diskarte. Kasi kung masipag, matyaga ka, kailangan dagdagan mo yung karunungan mo, skill mo. Hindi lang bilang, okay, kung talagang gusto mo sa security industry, galingan mo, maging officer ka hanggang sa makakreate ka ng sarili mong agency. Kung talagang, excuse me, iyan na yung forte mo. Diba? Magkaroon ka ng sarili mong agency para naman makawala ka dyan. Pero kung habang buhay security guard ka, officer ka, wala po yan. Ano yung gusto mo? Ano yung passion mo? Bilang guard, hindi naman talaga habang buhay ka dyan, hindi ka kaya magkaroon ka ng agency na para umasenso. Eh di gumawa ka ng paraan, mag-create ka ng sarili, mag-invest ka. Ang karunungan, ito hindi lang puro ka lang magaling ka sa English, magaling ka mag-math, magaling ka sa ganito. Pwede naman kung magpa-part-time ka ng ng tutorial, pwede naman siguro. Hindi pa rin sapat yan. Diba? Create, gawa ka ng marami mong kaalaman, yung karunungan mo kung saan ka mahusay, magaling ka magbenta ng ganito, magbenta ka, pag day off mo, magano ka sa mga online, makaano ka dyan, kasi kulang po tayo, ando ngayon sipag tiyaga, pero wala ka namang karunungan, puro ka lang sa trabaho mo, papasok ka, sipag mo talaga, pero in return, wala ka pa din. Diba? So, kung may karunungan ka, nagkakaroon ka ng kaalaman, paano yun? Sa mga investment, lalo na, sa mga diskarte, kung paano ka makakaroon ka ng another extra income, ang dami na po ngayon. And then diskarte, yun nga, yung sama mo ng diskarte. Alisin mo yung hiya, yung takot, yung mga ganito, baka may masabi ng iba. Pag doon ka po na buhay, walang mangyayari sa'yo. Kung alam mo yung tama, gawin mo. Manindigan ka. Kasi yung iba dyan, nadadaya na, naluloko na, pumapayag lang. Kasi nga, bakit? Eh, wala kang pera eh. Kasi ang pera mahalaga talaga. Alam nyo, ang pera nakakapag boost up ng ng stamina na para kung ano yung gusto mo, doon yung gusto mo. Kung ayaw mo, hindi po pwedeng. Kasi iba dyan pumapayag nila kahit tayo kasi wala eh. Diba? Kaya ang halaga-halaga ng may pera ang tao. Paano ka magkakapera kung wala kang karunungan, sipag ka lang. Kung sipag mo magtrabaho, habang buhay ka nagtatrabaho lang. O in return, magkano? Payday lang lagi. Every 15 month, every 15th of the month, 30th of the month, tsaka ka na nagkakaroon. Ngayon, kung sasamahan mo ng karunungan niya, diskarte, eh okay. Doon lang po tayo makakawala sa pagiging empleyado. Kasi marami talagang security, maganda ang sweldo eh. Huwag niyong unahin muna ang mga wants na supposed to be. Pwede namang i-late na yan. Hindi po masama yan. Ang kailangan po, unahin kasi ang iba dyan sinasabi, minsan lang mabuhay, mag-i-enjoy na ako. Hindi mo madadala sa, sa hukay, mga ganyan term. Lumang na po yan, hindi po nakakatulong sa isa mga empleyado yan. Okay, sige. Hindi mo madadala sa hukay. Eh, paano naman yung mga anak mo, yung mga apo mo, alam niyo ba ang mayayaman, kaya sila nagpupunyag, nagsisiga. Talagang di naman nila madadala eh. Ano yung tinitingnan nila kung mapapansin nyo? Kasi po dapat ang mga security sa usapang financial, matatas po kayo dyan. Kasi pag hindi nyo pinag-aralan ang financial, kung paano kayo makawala, o makapag-invest, makawala sa kahirapan, mahihirapan po talaga kayo. So kinakailangan habang tayo nagtatrabaho, nag-aaral tayo, paano natin palalaguin ang sarili natin, lalo't breadwinner tayo, lalo't may anak ka. Kasi kung iisipin mo, may pamilya ka, hindi ko naman dadal sa hukay yan eh. Alam niyo po ang mayayaman. Ayan napapansin ko din at napag-aaralan ko. Bakit sila sobra kung magpayaman na magpayaman? Hindi naman sa sarili nila eh. Ang tinitingnan nila, the next generation. Yung susunod na henerasyon na madadala pa rin nila yung ginhawa ng buhay. Iyon ang tunay na pagmamahal eh. Ay iba yung sinasabi, yaman-yaman na, sige pa rin sila. Wala nang parang madadala sa buhay. Hindi po yun ang iniisip nila. Yung susunod na henerasyon nila. May anak sila, magkakaanak ng anak nila. Yung anak nila magkakanggang generation to generation eh. Tingnan po natin ang mayayaman ngayon. Ayala, mga C, di ba? Ala na yung mga matatandang na nag-create niyan.
pero namamayagpag kasi ang inisip nila the next generation. At itong generation nila ngayon, ang iisipin din niya, the next generation. Kaya hindi matigil ang kanilang pag-aasenso sa buhay kasi may naipundan na sila ng maayos. Iyon dapat ang mawala sa kaisipan natin mga empleyado. Kailangan buksan na sobrang dami na po tayo pwedeng matutunan ngayon. Kaya sa mga security personnel, gumawa po tayo ng paraan. Hanap kayo kung saan nyo gusto. Huwag lang kayo dun sa mga high risk na gusto nyo biglaan ng income. Maghirap po, mga scam po yung mga ganyan. Kaya kailangan aralin po ninyo. Hindi masama kung inaaral ninyo, tama ba, may mga fruit. Siyempre kailangan meron kayong study. Kung ino-operan kayo at maganda naman, pag-aralan po ninyo. Huwag agad scam naman yan, mahirap naman yan. Wala po talaga mga pag hindi natin susubukan. Yun ang sinasabi, yung karunungan. Pag wala ka nun, madaling sarado agad ang utak mo eh. Pag wala kang kalaman, magandang opportunity at try ko nga. Kasi ako po ganyan dati. Hindi ko rin naisip. Pero nung mga sabi ko, natuto na ako, okay, may nag-offer sa akin, yung ngayon sa co-op po ngayon na sinalihan po, more than 3 years, magti 3 years na ako, or more than na yata, o nga. So, hindi ko alam yun kasi pandemic that time eh. So, inaral ko siya kasi nakita ko lang din sa vlogger na sinusundan ko eh. So, tinignan ko, okay nga, sa amin din yan, sa province namin. Tapos, chinek ko, ang dami niya ng branch, ganyan ganito. So, nung nag-member ako sa kanila, yun nga, awan ng Diyos nakakatulong sa akin. Diba? Sa online din ako nag-register. Sa online din ako nagbigay. Kasi pag hindi ka sumubo, alam mo namang maganda, ba't di mo itry? Kasi isipin na ganyan, talo ako niya. Hindi ka pang nagsisimula, talo ka na eh. Hindi wala talagang mangyayari sa'yo, nagpatalo ka na agad. Grab, sabi ko, okay naman. Inaral ko, maganda yung asset nila, billion na. So, nag-member ako. So, ang ganda ngayon. Tuloy-tuloy, nakakaipon na ako, kumikita pa, and despite nagtatrabaho ako, yun ang dapat natin. Meron tayo another source of income. Kaya yung ibang mga security, nauwi nila sa puro utang, sala ng ATM, ganito, hindi na nakawala kasi nga, kulang sila sa pag-aaral sa finance. So, walang nagtuturo. Kaya nga gusto ko matuto ang lahat ng security personnel. Kasi kung ang mga security guard marunong sila sa paghawak ng pera, maraming aasensong security guard. Kasi ano yan eh, ang ganda ng sahod nila. Every time papasok, ikaw mananawa kakatrabaho, kung masipag ka, hindi ka mawawalan ng pera basta't marunong mag-handle. At dapat, pati ang pamilya, turuan ninyo. Huwag puro bread eater lang. Ilay kong sinasabi po yan. Kaya po hanggang kailan, ilang taon na kayo, ang dami na akong na-handle na guard, ilang taon na, 40 years old na, mag-50 na, security guard pa din. Tanungin mo, struggle pa rin ang buhay, hindi na-handle, nami-mismanage. Tandaan po natin kung saan tayong mga agency, hindi tayo tuturuan ng financial literacy. Ang ituturo sa atin ng agency natin, talagang gumaling ka sa paggawa ng report, customer service, that's better, magagamit po natin yan. Kaya ngayon, tinuturo sa atin ng mga agency natin, grab lahat kasi magagamit natin sa pansariling buhay natin yan. Magaling ka sa customer service, binibigyan ka ng seminar, grab the opportunity kasi free yan eh. And then pagka gusto mo na talagang sarili mo na, marunong ka na sa pagsisay, magagamit mo yung good customer service eh. Mawawala yung hiya mo. Diba? O, kaya ang mahalaga. Siyempre hindi ka na matuturan, magaling kang gumawa ng banana o magtinda. Hindi yan ituturo ng agency, natural. Siyempre ang concept niyan is about sa customer relation, more or less. Paano ka mag-handle ng isang sitwasyon, ng problema. Siyempre, pagka nagnegosyo ka naman, gumawa ka ng isang mga ano sa sarili mo, mag-handle ka rin naman ng isang sitwasyon. Kung mahusay ka naman. Diba? So, kaya napakahalaga po nun. Kaya dapat, ang mga security, aral po kayo, tiyaga. And at the same time po, kung sinasabi, huwag sipag at tiyaga lang. Samahan natin ang karunungan at diskarte. Uulitin ko po ulit. Sipag, very good. Matyaga, very good. Meron talagang guard niyan. Karunungan, meron din naman ang mga guard. Kaya nga lang, hindi lang na i-establish. Dagdagan nyo pa. Kumbaga sa isang halaman, alagaan nyo pa, dagdagan nyo ng mga fertilizer. Diba? And then, diskarte. Huwag kayong mahihiya. Kung alam nyo kikita kayo, sa tama, makakatulong kayo sa mga problema, kumikita ka ba, di ba napakaganda? Yan dapat nang gawin natin. Isipin ano ba yung problema. Kasi nakita ko sa mga security ang problema, kakulangan sa kaalaman sa financial eh. Kaya nga minsan talaga din sa vlog ko nagtuturo. Kasi hindi naman habang buhay sa security tayo eh. Aalis tayo dyan. Diba? At gusto natin talaga makawala ng mas maga para
magkaroon naman tayo ng freedom. Ano yung mga freedom na yan? Sa susunod po, tatalakayin natin yan para dagdag kaalaman. Hindi lang puro tayo sa paggawa ng report, sa ganito. Maganda yun, nagtatanong iba kasi alam po dyan kayo mag-start para makabuild kayo ng income, ng puhunan para sa capital ninyo sa mga susunod. Ay mga iba ng gana gusto po magpaturo about sa kayo pwedeng mag-impok, makaipon. Huwag lang sa alkansya kasi alkansya hindi po magandang gawin nyo yan na dyan lang kayo maguhulog o minsan daan dyan, shoot kayo ng shoot dyan, inamag pa, nasira pa. Kung talagang yan ay iipunin ninyo para for your future, ilagay nyo po sa isang bangko or anumang pwedeng kumita na talagang sure po kayo na hindi mawawala ang pera ninyo. At guarantee pa na meron siyang insurance. Kasi alikan siya manakaw o masunugan kayo na kung daw wag naman sana, ano po, wala. Katulad nga meron ako isang kasama dito dati na assistant ko, bagay sa iba na siya naka-assign. Yung kanyang hipag yata yun, nagbutas yata dun sa hagdan. Nilagay yung mga pera doon kasi masipag ng asawa, driver, sige siguro more siya, nasa 300,000 na yung mga bariyan doon, lahat nasa ilalim ng hagdan daw. Ito na ang nangyari, nagkaroon ng sunog sa kanila dyan po sa Santa Mesa. Nakarang taon pa yon yung malaking sunog, pati nga sila nasunugan din. Wala, iyak ang asawa. Samantala kung inilagay mo yung kahit sa bangko man lang tumubo ng 1% annually yan, hindi nawala yung pera mo. Kaya yung alkansya hindi na magandang ano yan. Ang dami pwede na nag-iipon ka na, kumikita ka pa. Yun ang kailangan po natin na nanganganak kahit pa unti-unti. Huwag kayo maganda sa instant. Sabi nga instant noodles lang yan. Sabi nga instant wealth is easy to feed. Yung gusto mong biglaan na para kumita ka sobrang laki, yung pala hindi naman maganda. Nawala na perwisyo pa yung buhay mo. Maganda kung tama po pero wala namang ganun eh. Kailangan little by little. Yun po yung kailangan natin. So maraming salamat. I hope po nakatulong po ito sa mga security personnel natin. At ingat po palagi. Lagi po natin tandaan, huwag lang sipag at tiyaga. Dapat sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Pag meron ka niyan, sigurado po makakawala ka sa pagiging empleyado. And God bless po sa ating lahat.